na tayo po'y nakahanda na. Sabi po ng isang parabola sa salita ng Lord, dapat kayo maging matabang lupa para matamna ng budil. Na yung budil na yun ay tumubo at mamunganak si 60, 80 hanggang isang daan, mga kapatid. Ibig sabihin, merong nangyayaring pabuti. Amen po ba sa buhay po natin? Kaya dapat maging matabang lupa. Amen? Tayo na mamagtamna ng mga salita ng Panginoon. Nakahanda na po ba tayo? Amen. Okay? Ang pag-aaralan po natin is all about, pakibaba kapatid, servanthood. Okay? Yung word kasing servant, mga kapatid, o servanthood, ay walang tinutukoy. Ikaw man ay pastor, ikaw man ay isang ministry leader, so ikaw man ay isang ordinaryong membro ng simbahan. Okay? Kasi pag pinag-usapan yung paglilingkod sa Lord, mga kapatid, huwag nating tingnan yung pastor, yung isang manggagawa ng iglesia o isang membro. Yung paglilingkod ay ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Amen po ba? Kasi minsan nagkakaroon tayo ng misunderstanding tungkol sa mga tagapaglingkod ng Diyos. Ang tingin natin, the pastors, the leaders, or the elders lang ng isang simbahan. Hindi po. Lahat po tayo. Amen po ba? Okay? Kasi yung paglilingkod sa Lord, mga kapatid, ay hindi ito para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen po ba? Naglilingkod ka, hindi para sa tao, kundi para kanino? Para sa Diyos. At ang isang example po niyan ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po? Siya man din po ay nananatili sa pagiging isang Diyos, pero sa panahon niya po dito sa lupa, siya po isang tao. At meron siyang pagrespeto. Pagsunod sa kanyang sa kanyang Ama, which is the God Father. Ibig sabihin po, may submission. Okay? Mamaya makikita po natin dyan. Yan po yung ating tema. At yung ating topic is all about, ano po sabi ng salita ng Panginoon, how to live out the will of God. Yan po ay napahayag ko na doon sa Binangonan, pero yan po yung nirevise ko. Kasi iba po yung aking audience doon po sa Binangonan. Different dito sa main church. No? Kaya mag-iiba po yung ating approach sa ating pagpapahayag ngayon ng salita ng Panginoon. Ano po ang sabi ng salita ng Lord, makibaba kapatid? Sundan niyo po ako, may na-prepare po ba ako dyan? Luke 22 verse 39 hanggang 46. Okay, meron po. Napabasa naman po mga kapatid. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian. Nagpunta siya sa bundok ng Olibo kasama ang mga alagad. Tandaan niyo po kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Paano natin may kukunin pagdating po doon sa servanthood? Okay mga kapatid, tapusin natin yung talata. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at doon lumuhod at nanalangin. May pag-pray, no? Sinabi niya, Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang upang ito, upang huwag ang aking o huwag ang kalooban ko ang masunod kundi ang kalooban mo. Nandun na po yung word, no? Ng pagiging isang tagasunod, servant. Okay ba ba? Last na po ba yan? May 46 pa yan, mga kapatid. Okay, 45. Pagkatapos, manalangin siya lumayo o tumayo at lumapit sa kanyang mga lagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil labis na kalungkutan. Okay, kasi pagdating po sa prayer, marami ang tinatawag ng mananampalataya. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Umangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Let us pray. Father God, we give you praise, honor, and thanksgiving. Kami po, Diyos, ay nagpapasalamat sa mga oras na ito, sa umaga nito, Panginoon. Salamat sa iyong mga tangilang salita, O Diyos, aming pong bubulay-bulayan, Panginoon. Lord, give us the wisdom, hallelujah, knowledge and understanding, Panginoon, para ang iyong mga salita ay mahayag, hallelujah, ay po sa iyong kalooban, at ito po, O Diyos, ay maintindihan ng bawat anak niyo po na narito sa lugar na ito ng bahay sa bahay. Lord, tulungan niyo po kami. Di ang bibigyan katiwala sa iyo. Wala ko kami kakayanan, Panginoon. Kundi, O Diyos,
ang iyong pong kakayanan ng aming pong hinihingi, Panginoon. Ang iyong patnubay at ang paggabay ng Banal na Espiritu at higit sa lahat, O Diyos, ang iyong banal na presensya, ang patuloy kang pumilos sa aming pagkalatinan. Lord, salamat po sa mga oras na ito. Gamitin mo lang po ako bilang instrumento na mahayag po ang iyong mga salita ayon po sa iyong kalooban. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Lord. Yung pag-uusapan po natin ay patungkol po sa pagiging isang alipin o tagasunod ng ating Panginoong Diyos. No? At ang example ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito ba sa ating introduction natin? The Bible records at least 6 prayers ng ating Panginoon sa pinanalangin. His actual words. Among this, we attribute a high degree of importance to Jesus' prayer at the Mount of Olives. Now, kasi kung titignan po natin mga kapatid, nagkaroon po na siya ng prayer. Okay? At mamaya, i-connect natin yung patungkol po doon sa servanthood. No? Yung pagiging isang tagasunod ng ating Panginoon. Okay? At dyan, sabi dyan, medyo mali dito, His words, yet not my will, but yours be done. Yun po yung isa sa mga kataga na sinabi ng ating Panginoon. Ang kalooban mo ang masunod, hindi yung Kanya. Sa paglilingkod sa Lord, mga kapatid, hindi ang gusto mo, kundi ang gusto ng Panginoon. Okay? Ano pa? Sabi dyan, march the climax of the prayer together, they form the key verse that unlocks, looks through purpose behind. Dito po sa isang narrative po ito mga kapatid. Okay? Luke implies that Jesus fulfilled His Father's will even dun po sa kamatayan. Dun po sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang pagsunod, saan? Sa kalooban ng Diyos Ama. To the point na doon sa ano po? Sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, di ba pag-aralan natin yung 7 last word ng ating Panginoon, yung paghihirap ng ating Panginoong Diyos. Bago po sumabit yung kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo, dito po yan mga kapatid. Ito po yung pasimula. Okay? All of Jesus' words were a prayer, not a sermon. In it, meron po tayong tatlong prinsipyo o principles about living out the will of God. Kung paano tayo sumunod, amen po ba? Mamuhay ayon saan? Sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang paglilingkod sa Lord, hindi yung gusto mo. Hindi yung ikaw, kundi yung ano? Gusto ng Panginoon. Hindi yung nalalaman mo, kundi yung nalalaman ng Panginoon. Amen po ba? Hindi yung kakayanan mo, kundi yung kakayanino ng ating Diyos. Kaya wala tayong karapatan na magmataas, magmalaki. Na ang tingin mo sa sarili mo, ako ay isang pastor, hindi niya ako pwedeng utusan. Hindi niya ako pwedeng diktahan. Kasi ako ay pastor. Hindi po, mga kapatid. To the point, Jesus Christ, He is, ano po, the only begotten Son of Jesus, of our Father. Pero, hinubad niya yung pagiging ng Diyos at siya po'y naging isang ano? Alipin, mga kapatid. Biruin niyo po yung sakripisyo. Para katulad po sa atin, mga kapatid, na ikaw ay isang naglilingkod sa Panginoon, iwanan mo yung dati mo, ano? Pagkatao. Kung ikaw man ay sa tingin, sa sarili mo na hindi ako marunong sumunod, dapat ngayon ay gawin na po natin. Amen po ba? Na marunong tayong sumunod, magpasakop. Amen. Unang-una po sa ating Panginoong Jesus. And of course, sa mga nangunguna saan? Sa iglesia. Amen po ba? Kami din po mga pastor, mga kapatid, ay hindi po pwede kami yung nasaan sa pedestal na tinatawag na kami yung nakikita. Hindi po pwede. Dapat ang nakikita sa buhay namin ay walang iba kung sino? Ang Panginoon. Kami sumusunod lang po sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Hindi dapat kami yung naitataas, kundi ang naitataas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Tulad po ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano po siya sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Amen? Ano po ang sabi sa ating unang puntos, mga kapatid? Intimacy.
ang intimacy ay napakahalaga, especially sa isang relasyon. Amen po ba? Si asawang lalaki at si asawang babae, pag wala pong intimacy, ano po ang mangyayari? Magkakaroon po ng separation. At sabi nga po ito, nagkakaroon ng breach of contract pagdating po sa marriage time. Amen po ba? May naghihiwalay ng mga mag-asawa. Dahil wala pong maayos na yung init ng pagmamahal, mga kapatid. Amen po ba? Ganon din po sa pagsunod sa Lord. Dapat init yung intimacy. Okay? Dapat lagi mong nakikipag-fellowship na lagi sa Panginoon. Sa anong pamamaraanan? Sa pananalangin at pag-aaral ng kanyang mabubuting balita. At dito, pagsama-sama ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kasi yung pakikipagrelasyon mo sa Panginoon, hindi mo ito mapupulit sa labas. Hindi ituturo sa labas, mga kapatid. Ituturo yan sa loob ng simbahan. Okay? At kung may Bible study sa inyo, ituturo po doon para kayo lalong mapalapit sa Panginoon. Okay? Bilang lingkod ng Lord, kailangan po natin yan. Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang sabi ng verse 39 to 41? Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. Diba sabi po doon, si Kristo ay usual na sa kanya na pumunta po doon sa lugar na yun kasi siya may madalas mag-pray. Ano ang ini-implies po noon, mga kapatid? Ibig sabihin, mayroon silang maayos na relasyon. Kasi madalas niyang kinakausap ang Amen po ba? Kasi mahina siya without yung kalakasan na nagmumula sa kanyang tatay. Amen po ba, mga kapatid? Kaya dapat may maayos na relasyon ang paglilingkod sa Panginoon. Katulad sa atin, mga kapatid, without intimacy, sa paglilingkod mo o sa Lord, magkakaproblema po tayo. Mapapahiwalay ka sa presensya ng Panginoon. Kaya ano po ang mangyayari sa paglilingkod natin sa Lord? Hindi natin masusunod ang kanyang kalooban. Kaya si Jesus Christ, madalas siyang nananalangin sa Amang nasa langit, sa kanyang Father, para malaman niya kung ano ang kalooban ng Diyos. May maayos na relasyon. Living out God's will is easier if we can trust Him buong puso, mga kapatid. Kaya di ba sabi ko sa inyo, yung paglilingkod sa Lord ay puso. Hindi po puro isip lang. Puso at buong katawan. Ano sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma chapter 12 verse 1? Offer your body as a living sacrifice. Buhay na handog sa Diyos. Dahil ito ang totoong pagsamba ninyo sa Diyos. Ito po yung totoo na pagpupuri, pagsamba sa Diyos. I-offer mo ang iyong sarili. Buhay na handog sa Panginoon. Amen po ba? Okay? Hindi po pwede i-offer mo lang yung kamay mo sa Lord. Sabi lang, buo. Yung buong pagkatao mo. Kasi minsan, in-offer mo lang yung voice mo kasi magaling ka kumanta, pero yung buong katawan mo hindi. Kaya ano po ang nangyayari? Pag-iwalay din ang lakad. Gusto naman mo na pumunta dito, pero yung ibang parte ng katawan mo ay papunta dito. Mga kapatid. Kaya sabi ng Lord, buong pagkatao. Para ito'y maging buhay na handog kanino? Sa Diyos. Dahil din ang tunay na pagsamba po natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin po pala yung paglilingkod sa Lord para mahalin natin yung kalooban ng Panginoon, itong buong mga kapatid. Hindi po pwedeng magaling ka lang mag-drums, doon lang. Magaling ka lang mag-gitara, doon lang. Magaling ka kumanta, meron kang gift sa pagkanta o pamanta, yun lang. Hindi po pwede, mga kapatid. Dapat, lahat buo. Amen po ba? Okay? Wholeheartedly, buong puso. To trust Him, however, we must get to know Him in an intimate manner. Paano? Binanggit ko kayo sa pamagitan ng mga pananalangin. Pagsamo. Pakikipag-fellowshipping. Sa nino? Sa Panginoon. Without, po yun mga kapatid, hindi natin mararamdaman yung presensya nino ng Panginoon. Subukan niyo po na hindi umattend ng prayer meeting, hindi umattend ng Bible study, hindi umattend ng Sunday service for 1 month. Ano po ang mangyayari sa buhay Kristiyano po natin? Masasabi mo po kayo matagumpay.
Hindi po, mga kapatid. Ika'y magiging isang talunang Kristiyan. Kasi bakit? Wala kang maayos sa relasyon sa Lord. Walang intimacy, walang init eh. Walang fire yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat, bilang mga tagasunod, tulad ng ating Panginoong Jesus, merong maayos na relasyon. Maganda, no? Yung gusto mong laging yakapin ang ating Panginoong Jesus. Katulad po ni Kristo, na lagi siyang nagsusubmit, lagi siyang tawag po dito, tumatawag sa Father para maintindihan niya kung ano ba ang kalooban ng Diyos Ama. Ganon din po sa ating mga kapatid. Okay? Intimacy is achieved through regular prayer and worship. Napakita na po natin kanina. Para ikaw ay maging malapit sa Panginoon. Oh, sino ba dito umati ng Bible study? Please, raise your hands. Amen. Amen. Parang dalawa, tatlo lang. Huwag kayong mahiya. Itaas niyo po yung kamay ninyo. Okay? Ibig sabihin po, hindi lahat umati ng Bible study. What is the reason? Ano po ang rason, mga kapatid? Time? Trabaho? Hindi po rason yun, mga kapatid, para hindi kayo umati ng Bible study. Amen po ba? Sunday service, sino nakakatid dito ng perfect? Simula nung pag-open ng gawain. Perfect. May kasang kamay. Madami. Praise. Ay, di pala madami. Wala pa pala 10. Sorry pa kapatid. Okay. Ibig sabihin, seryoso ka. Amen po ba? Kasi pag seryoso ang relasyon ninyo, lahat ay gagawin. Magsasakripisyo ka. Para kanino? Sa relasyon mo. Especially sa Panginoon. Amen po ba? Ano ang naging kailan pa hindi ka matira sa worship trabaho? Tatanggalin ng Lord yung trabaho. Amen po ba? O kung hayaan ng Lord na tanggalin yan, masasaktan ka. Okay? Kasi paglilingkod sa Lord, mayroong tinatawag na proseso, mga kapatid. No? Minsan, nakakalimutan natin yung Lord. Okay? Kasi nabibisi tayo sa mga bagay-bagay sa mundo. Okay? Pero pag tinanggal ng Lord yan, pinagkakabisihan mo, baka masaktan tayo, mga kapatid. Okay? Kaya, mag-isip-isip tayo bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Ako ay kakalimutan ko muna yun at pumunta muna ako sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Okay, kinatutuwa ko sa isang pamilya na sama-samang lumadalo ng gawain. Amen po? Kasi nasabi ng salita ng Lord, ipinanginin ko ang araw ng Sabat. Okay, idol rin ko ano pa man araw yan. Basta yun ang tawag niya kilala ni Sunday ay para kanino? Sa Panginoon. Hindi mga book Sunday. Oras lang po, mga kapatid. Okay? Pangalawa. Anong sabi po dyan sa pangalawang puntos natin? Makinig kayo mga kabataan, please. Submission. Sino ba dito marunong magpakumbaba? Okay lang, okay, sister. Pagpasako. Taas ang kamay, marunong magpasako. Hallelujah, marami. Glory to God. Marunong tayo magpasako. Isa po yung sa tawag po dito, dapat maging isang karakter ng isang tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Sino yung modelo? Walang iba kundi si Kristo. Amen po? Anong sabi ng salita ng Panginoon sa verse 42? Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Hindi yung aking kagustuhan. Pagsabi nga po sa iyong sarili, hindi yung kagustuhan ko, kundi ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Kahit si Jesus Christ, hindi niya ginawa yung kanyang sariling kagustuhan, kundi yung kalooban ng kanyang Ama. Kasi bakit meron siyang, pag-submit, no? Nagpapasakop siya at sinusunod niya yung kalooban ng Father. Amen po, mga kapatid. Okay. Sa pagliling mo sa Lord, ano bang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo? Bigyan nga po tayo ng example. Ano ba yung mga kalooban ng Lord, mga kapatid, na kailangan natin sundin? Ang dami po na sinabi ng salita ng Panginoon. 10 commandments. Okay? Mabigat. Wala makaka-perfect. Pero unti-unti natin ginagawa. Okay? Kasi ang ninanais ng Lord, magkaroon tayo ng perfection. Okay? Pero hindi mangyayari dito, kundi doon sa langit. Pero dapat, habang naglalakbay ka dito sa lupa, bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus,
ginagawa natin pinaka-the best. Amen po ba? Sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung gusto mo lang, kundi yung kalooban ng Panginoon. And then, it takes us to new heights of faith. Pag malapit ka sa Panginoon, ano ang mangyayari sa pananampalataya mo? Siyempre po ay lalago, mga kapatid. Malapit ka sa Lord Nalalaman mo lagi kung ano ang ipinapasabi sa iyo ng Panginoon, tulad ng ating Panginoon si Kristo sa kanyang Father. Kasi may maayos silang relasyon at may pagsunod. We learn that God brings the best out of every situation. Amen po ba? Sa pagsunod mo sa Lord, mayroon pang mga pangyayari hindi maganda, pero si Lord anong ginagawa? Sinasayos po mga kapatid. Like Jesus Christ. Hindi madali yung pinagdadaanan ni Jesus Christ that time. Pag nilagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon ng ating Panginoon, sobrang hirap mga kapatid. Mabigat. Hindi po madali. Kasi ano po mangyayari sa kanya? Siya ipapako saan? Sa krus ng Kalbaryo hanggang sa mamatay. Sino may kasalanan? Siya ba? Hindi po tayo may kasalanan na dapat ikaw yung iba-ibay sa krus ng Kalbaryo. Grabe yung kanyang sacrifice. Kasi bakit? Meron siyang nais na dapat tapusin. Meron siyang mission. Kaya po ba mga kapatid? Dapat ang isang mananampalataya, meron kayong mission and vision. Kaya ang simbahan, ang iglesia ng Divine Word, Christian Church International, ay merong mission and vision. Na dapat ito yung nagiging natin, gabay. Amen po ba? Patungo doon. Meron tayong tina-target. Amen? Pag binasa niyo po yung mission and vision, nandiyan po, sa baba. Okay? Katulad sa ating Panginoon, meron siyang mission na kailangan tapusin. Amen po ba? At seryoso siya sa pagsunod doon sa nag-utos kanino? Sa Kanya. Ganon din po sa ating mga kapatid. Dapat seryoso kayo sa mga iniutos sa atin ng Panginoon Jesus. Amen po ba? O baka tinatamad ka. O baka ayaw na natin. O baka nagsasawa ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Si Jesus Christ pa nagreklamo. Kung sa mga kapatid po na tawag po dito ng Seven Last Word, hindi nagsalita ang Lord, maliban na lang po dun sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Walang narinig mga kapatid. Ibig sabihin po, pinagkatiwala yung kanyang sarili sa Diyos bilang paglilingkod. At yung submission sa isang lingkod ng Lord, dapat nandun po yan mga kapatid. Maging karakter po natin yung pagpapasakop. Ibig sabihin, pag mayroong pagpapasakop, mga kapatid, ano po ang kasunod? Amen po ba? Hindi ka susunod kung hindi ka marunong pasakop. Amen po ba? Dapat pasakop and then sunod. Amen po? Jesus Christ, ganyan po yung kanyang karakter. Nagpasakop at sumunod sa kalooban ng Diyos. This knowledge of God inspires in us a voluntary submission to His will. Amen po ba? Hindi ka napipilitan mga kapatid. Amen po? Hindi tayo napipilitan na pagsunod kanino sa kalooban ng Panginoon. Kundi ikaw mismo gusto mo. Kaya minsan nahihirapan ng maraming Kristiyano kasi tinutulak, hindi naman pala niya gusto. Amen po? Kaya kailangan mabago muna ang kanyang inner man, yung kanyang pagkatao. Amen po? Para siya makasunod sa kalooban ng Diyos. Paano mababago kung hindi umattend ng mga gawain sa iglesia? Ang isa sa mga rason, kaya magbagal po ang paglabo ng buhay mananampalataya, buhay ng isang Kristiyano. Kasi hindi po umattend ng gawain ng church. Ano sabi ng salita ng Lord? Sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nagkaroon kayo tayo ng pananampalataya. Paano kayo matututo kung hindi tayo umattend ng mga gawain sa simbahan? Ano po ba mga kapatid? Kaya mangyayari, alnad ang pagiging isang mananampalataya. At hindi natin masusunod ang kalooban ng ating. Pangatlo, sisimula pa lang tayo mga kapatid. Focus ka. Amen po ba?
Pag may iniutos sa'yo, dapat focus tayo. Amen po? Focus tayo. Ano sabi ng salita ng Lord? And being an anguish, he prayed for earnestly. And his sweat was like drops of blood falling to the ground. Biruin niyo po yung ginawa ng ating Panginoon. Focus siya doon. Kasi alam niyo, magsasuffer siya eh. Grabe po yung prayer ng Lord. Yung kanyang patak ng kanyang luha ay parang sabi doon, parang dugo, parang pumapatak na dugo. Kasi bakit? Seryoso siya. Una sa kanyang prayer. Kanina. Sa Diyos. Humihingi siya ng lakas. Amen po ba? Para yung kalooban ng Father ay magawa niya po, mga kapatid. Okay? Two reasons why we need to readjust our focus constantly, mga kapatid. Kasi minsan nawawala tayo sa sa ating tamang focus. Kaya nga di ba po yung kabayo, mayroon silang nakalagay dito. Ano tawag po doon? Tapahukong. No? Para pag kumarga po yung hinete, pag pinitin, dire-diretso po yun kasi nakikita ng kalsada. Diretso lang, wala pong paliko. Focus, mga kapatid. Maraming Kristiyano pa ang tumitigil dahil out of focus. Out of focus kasi walang maayos na relasyon sa Diyos. Hindi marunong magbasa. Hindi marunong sumunod. Kaya ang mangyari sa kanya, out of focus. Pero yung ating Panginoon Kristo ay focus po. Baguhin na po natin. Amen po ba? Salamat tayo para sa okay? Dapat maging focus po tayo sa paglilingkod sa i-adjust na po natin. Kung wala kang time sa Lord sa pag-aaral ng Word of God, i-adjust mo. Baka mas marami kang time sa pagsa-cellphone. Okay, yan ang alaman po natin ngayon yung gadget. Okay, mas marami pa yung time sa pag-browse sa Facebook, kahit ulit-ulit na ganun, nakita ka, hindi ka sasawa sa kakaganyan. Kaka-slide. Okay? Bakit naubos na yung oras natin doon, mga kapatid? Television, hindi na masyado. Cellphone po kasi Facebook, Messenger, YouTube. Kaya marami yung mayaman dahil sa YouTube. No? Okay? Kasi yung tao po, nahook na yung kanilang attention doon sa mga ganung mga bagay. Pero tayo i-adjust po natin. Amen po? Katulad ng ating Panginoon Kristo. We occupy a world that values its own desire over God's will. Nakuha po ba natin? Kung yung mga bagay na yan na magpapalayo sa iyo para hindi ka makasunod bilang sumusunod sa Panginoon, iwanan na po natin. Paano kung trabaho? So, paano trabaho? May iwan. Okay? Seryoso, no? Kung yung trabaho nagiging dahilan, hindi mag-pray ka sa Panginoon, nabigyan ka ng ibang trabaho, walang Sunday. Amen po ba? At pag wala namang Sunday, huwag mo namang baligin yung pinangako mo sa Lord, nasasampa ka pag Sunday. Kasi minsan, sa una lang. After 2 weeks to 3 weeks, balik na naman. Inalimutan na naman yung Sunday na cancel. Papaluin na yung Lord. Pag matigas ang ulan ng isa ka na, pinangako. Amen po ba? At pag pinalo ka, hindi maganda. Masakit. Okay? Kaya i-adjust po natin. At dapat nangingibabaw yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi doon sa mga bagay sa mundo. Kung si Jesus Christ, ipagpalagay natin, ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng ating Panginoon. Hindi madali. Pwede siyang sumuko eh. Kung wala siyang maayos na relasyon sa Father. Kasi pwede naman na, okay, makuhin lang natin yung kaisipan ng tao. Kapangyarihan ko siya eh. Hindi. Kasi yung pinag-utos sa kanya ng Diyos Ama ay iba. Okay? Doon, kung inilis niya po. Kaya dapat masunod yung kalooban ng Diyos Ama. Kahit na magsasakripisyo siya, masunod niya lamang po ang kalooban ng Diyos Ama. Sa atin, this morning, we are willing po ba na magsakripisyo para masunod ang kalooban ng ating Panginoon? Nasa mga kamay. Pag hindi, wag muna, mga kapatid. Maging seryoso kayo. Maging totoo kayo sa sarili. Okay? Ibig sabihin, limitado lang po. Anong gagawin natin dito, gusto? Iwawantuman ko ba natin ito?
Okay? Ibig sabihin ko, hindi pa lang yung seryoso. Bakit mga kapatid? Anong nangyari po? What's the reason po? Ano pong rason na hindi pa natin kayang sumot sa Lord? Ano pong bumabagabag dito? Meron po ba? Okay, kung meron pong bumabagabag dyan, humahad lang para hindi tayo makasunod ng tuluyan. Kasi naglilingkod tayo sa Panginoon. Mag-pray tayo. Tama po pag-pray natin. Kasi magiging hadlang po yan sa paglago ng spiritually at sa paglago ng simbahan. Okay? Unless we are focused on God's, our own selves can distract us from God. Pag-focus ka, walang sino man ang pwedeng gumulo sa'yo. Amen po ba? Pag seryoso ka, walang pwedeng gumulo sa'yo. Amen? Bahala kayo, ako tutuloy ako. Dediretso ako sa paglilingkod sa Diyos at magiging seryoso. Amen po ba? Una, mayroon siyang intimacy. Nagpapasakop, sinusunod ng kalooban ng Diyos. At focus. Marami pong handa kay Jesus Christ. Amen po ba sa paglilingkod sa Diyos Ama? Marami po, mga kapatid. Ang daming temptation. Pero si Lord po ay focus. Amen? Kaya nagawa niyo po ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Ano po yung tatlo? Intimacy, submission, obedience, and then focus. Di ba po tayo nagtatapusan? Kasi wala pa lang po yung mga kapatid. Okay? 10:56. Introduction pa lang mga kapatid. Tuloy natin mga kapatid. Okay? Conclusion. Conclusion ako. Hey. In conclusion, I decided to quote some examples from the life of apostles. Okay? Especially si Paul. Because his life ito po ay nagre-reflect po doon sa sa qualities na ating napag-aralan po kanina, yung tatlo. Pinaulit ko sa inyo. Intimacy, submission, and obedience, and then focus. Okay? May tatlo po yan sa buhay ko. Ikaw mga kapatid, the time of times. Intimacy. Paul knew Christ in an intimate manner. Thus he trust Christ and risk anything he could call this without any second thoughts. Ganyan po ba tayo mga kapatid? Sa paglilingkod sa Panginoon. Ano sabi ng versikulo? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Kasi yun po yung ating dinidesire mga kapatid. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Grabe po yung determinasyon. Okay? At yung intimacy ni Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ganun po yung desire niya. Biruin niyo po dyan. Hangarin niya po yung lubusang makilala si Kristo. At sabi niya, makibahagi sa mga paghihirap niya. Ano po yung paghihirap ng ating Panginoon? Sobra, mga kapatid. Tayo, na-experience na po ba natin magsakripisyo para sa Panginoon bilang pagsunod? Yun po yung katotohanan, mga kapatid. Kulang. Kung gusto natin makibahagi tayo doon sa sakripisyo ng ating Panginoon, dapat seryoso ba sa paglilingkod sa Panginoon? Amen po. Amen. Hindi pa sapat yung pag-attend natin ng Sunday service, mga kapatid. Si Christ nung nagdudusa po, nilalati ko pa lang, mga kapatid, wala tayong narinig ng isang salita na ayaw ko na, bakit? Tiniis niya para kanino? Para sa iyo, para sa atin. Bilang pagsunod saan? Sa kalooban ng Diyos Ama. Kayo, tayo, ano po ba ang titisipin niyo sa paglilingkod sa Panginoon? O wala? Paano natin masasabing nakikibahagi tayo sa sakripisyo ng ating Panginoon Jesus bilang mga tagasunod ng Kristo? Kung hindi tayo marunong ang sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Sunday service, ito po ay sakripisyo. Ito po ay tungkulin mo. Kasi ikaw anak niya ng Kristo. Amen po kayo. Maghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Biruin niyo po yun. Okay lang, Lord, mamatay ako sa paglilingkod sa iyo.
pag in-interpret po natin yan na mas mabigat. Okay lang, Lord, na humantong sa kamatayan yung aking pagsunod sa iyo. Amen po ba? Minsan, nagiging problema po sa atin eh. Lord, parang hindi mo na ako makakasunod sa iyo. Busy pa ako sa pagpapalabog ng aking buhay. Walang problema. Pero huwag natin kakalimutan. Amen po ba? Siya po, di tayo kinalimutan kasi sa Kalbaryo, mga kapatid. Tayo ay inalala pa rin ng Panginoon Jesus. Yung isa, dalawa, tatlo na mga kataga, ayun po ay para sa tao. Amen po ba? Pasa ko sa Kalbaryo, inisip niya pa yung tao. Lord, patawarin mo sila sa pagdating nila ang ginagawa. Amen po? Ano pa sabi? Sa pangalawa, narito ang iyong ina. Pag-third, kasi yung tatlo na yung nakataga ay para sa tao. Concern siya sa tao, kahit nakabayubay saan? Sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kasi yun po ang kanyang tungkulin. Okay? Okay ba ba? Submission. The submission and intimacy commanded in Paul was so powerful. Okay? Was glad to lay his life down to fulfill the purpose Christ called him to fulfill. Ano po ang sabi? Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang mamatay o kamatayan ay pakinabang. Konektado po dun sa una nating binasa. Kasi sabi ni Pablo, okay lang na magsakripisyo ako at makibahagi din ako sa kamatayan ni Kristo. Kaya sinabi niya, pagdating sa verse 21, sapagkat para sa akin, sabi ni Paul, ang buhay ay para kay Kristo. Tama po, itong buhay para kay Christ. At ang kamatayan ay pakinabang kasi naglilingkod siya sa Panginoon. Amen. Kayo say amen. Amen. The last one. Focus. Although often surrounded by distractions, si Paul po maintain his focus until he fulfilled the will of God for him. Nagpupunyagi ako patungo saan? Sa hanggahanan. May focus po siya eh. Dapat ganun tayo, mga Kristiyano. Nagpupunyagi tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po? Lord, atin ako ng prayer meeting, atin ako ng Bible study, atin ako ng Sunday service, at mag-hype ako ng Bible. At gagawin ko yung pinaka-best para sa iyo. Nagpupunyagi po. Tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. O ang buhay na nasa langit. Nagpupunyagi kasi mayroong ano po eh, mayroong siyang ini-aim. Amen po? Dapat ang isang living ng purpose sa ay nagpupunyagi at nag-i-aim ng gantimpala pagkatawag sa akin. Tayo, pumasok na ba sa isip natin na, Lord, ay nagpupusi ang Lord dahil alam ko, ay ganti pala ang pilihan para sa namin. O baka, wala lang. Para church, baguhin na po natin ang mga kapatid. Amen po ba? Yung focus mo, ibahin na natin. Kung yan ang focus natin sa mga mundong bagay, o ano pa man, na nagpapahiwalay sa iyo sa kalooban ng Diyos para masunod mo, ibahin na po natin. Okay? Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Meron pa po ba akong last verse na lang yung mga kapatid? Wala. Okay, balikan natin. And then submission with obedience, and then the focus. Example, si Jesus Christ at sino? Si Papa. Okay? And I hope and I pray na meron po kayo ng difference. Tayo lahat. At magpasalamat tayo sa Panginoon. At nais po natin na surrender po once again ang ating buhay sa Lord para masunod po natin ang kalooban ng Panginoon. Tulad po ni Jesus Christ, ito po ang panahon para masapin po natin ang Diyos. Kung minsan tayo pinapapawalay, hindi po natin nasusunod ang kalooban ng Panginoon. Pag-pray tayo sa Lord, hallelujah. Bibigyan ko po kayo ng ilang 1 minute, rather, ganyan na lang po. Pray po tayo sa Panginoon. Kung napapalayo kayo sa Lord, alalahanin po natin yung sakripisyo ng ating Panginoon. Kung siya po'y pinahirapan, pinayuway sa Diyos ng iba. Alalahanin po natin ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Masunod niya lang po ang kalooban ng mga nasa langit.
Pray po tayo mga kapatid. Lago po kayo ng 1 minuto para manalangin sa mga. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po Diyos sa ibigay ng pagkakataon po sa every chances to give you this more. Sa aming pagkukulang ng Panginoon Diyos. Ay binimalangin sa papakumbaba ko. Mga panahon ng Diyos, hindi kami nakakasunod sa patawarin ko po. Lord, hallelujah. Once again po, kami po isinusunod sa iyo ang aming pong buhay. Papakumbaba ko. Kung Diyos, nagsakripisyo para po sa akin. Panginoon Yesus, salamat. Magaling sa iyong sakripisyo. Sa pag-alay na rin para sa amin, Panginoon. Salamat. Dahil mo po ang aming ihip bilang mga tagasunod ng aming Panginoon. Salamat. Jesus Christ. Salamat po. Sabi po, Diyos, hallelujah. Nagalit po sa iyo. Nagdao Diyos, sumunod sa iyo na loob. Hanggang magsakripisyo. Tulad po ng aming Panginoon Jesus. Tulad po. Hanggang ialay ang aming buhay mga ilang pagsunod sa iyo. Dahil ito, Diyos, buhay na handog pa. Ito, Diyos, tunay na pagsunod sa iyo. Ang bigay ng aming buhay sa iyo. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga dakilang salita. Salamat sa iyong buhay na iyong ibinigay para sa amin na magkaroon kami ng buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong sakripisyo. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa iyong pagpapagal na po sa amin. At salamat po, Diyos, na tinuruan niyo po kami sa umagang ito. Kung paano sumunod sa iyo. Paano maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong mga dakilang sa salamat po, Diyos, na kami yung tinutulungan, Panginoon, pinapalalahanan through your word. Sa pamagitan po, Diyos, ng iyong mga dakilang sa Lord, hallelujah, sa umaga po ito, Panginoon. Kami po, Diyos, sinagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapasakot, Panginoon. At handang sumunod, O Diyos. Handang magsakripisyo para ikaw po, Panginoong Jesucristo, ipapaglingkuran po namin. Habang kami po, O Diyos, ay nabubuhay, Panginoon. Amin pong iaalay sa iyo, Diyos, ang aming pong buhay. At kami po, Diyos, ay susunod sa iyo. Lord, salamat po sa bawat isang narito. Salamat, Panginoon, hallelujah, na handa kami magsakripisyo para po, Diyos, masunod po aming kalooban. Salamat po, Diyos. Gabayan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, nagbumula sa iyo. Kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At bigyan niyo po kami, O Diyos, ng katapangan, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na masunod, Lord, ang iyo pong kalooban. Lord Jesus Christ. Pag-isahin mo din po kami, O Lord, hallelujah, sa iglesia ito. Sa bawat membro ng iglesia ito. Continue, Lord, to unite us in the mighty name of Jesus. Patuloy niyo po kami pagkaisahin, Panginoon. Salamat, Lord, sa umaga po ito. Ikay aming itinataas, hallelujah, pinapamurihan, Panginoon, dinadakila, O Diyos, dahil ikaw po ang kataas-taasang Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ang hari ng mga hari,
ang buhay na Diyos magpakailanman, Panginoon. At o Diyos, hallelujah, deserve mo, Lord, hallelujah, yung mataas na papuri, yung mataas na pagsamba, Panginoon. Yung buong pusong paglilingkod, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umaga, Panginoon. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong banal na presensya. At sa banal na Espiritu, O Diyos, na patuloy mo namin makakasama, hallelujah, habang kami po ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong mga dakilang salita sa umaga, Panginoon. We give you praise, honor, and thanksgiving. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po, Lord.